Sige, later on mag-pro na tayo ha. Ayan. Oh. Kasama kayo na isa. Never. Never Siya pa. na meet. Napakahusay niya. So grateful. Alaga namin sa Dreamscape yan, si Fee. Fee, your message to Inay Mega and Kanisha. Ayan, please. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina nung dumating ako, umiiyak si Ate Shawi. Asa Sharon yun, hindi ko kayang umiiyak ka. So, naloloka ako. Pero kanina pinag-usapan din namin na hindi tayo dapat maging somber. I mean, the mood should always be triumphant because we have a great candidate in our midst and dapat doon kaagad, panalo na talaga dapat tayo. Hindi natin iniisip na it's hard Ate Shawi, it's hard po, Kiko. Pero hindi eh. Sanay tayong lumaban, sanay tayong maniwala sa pag-asa at sanay tayong maniwala sa kabutihan, and that's what we're fighting for. Kanina iniisip ko, sana naman hindi kung sino-sino lang yung nasa Senado na ilalagay natin, and I think connected kasi na bakit ba mahirap ngayon sa bansa, and I think kanina pinag-usapan namin ni Ate Isa, it's really about food. Binukin mo na. Charito. Sorry. It's really about food eh. Maraming nagugutom at kailangan natin sa Senado yung taong nakakaintindi kung paano matatapos yung problema natin sa kagutuman. At parang nag-iisa lang yung taong pinaka-nakakaintindi mula sa mga magsasaka, mula sa ating food security, mula sa kung paano natin mapapababa ang ating mga kakainin sa araw-araw. At si Senator Kiko lang yun. Siya lang po yun. So, I would like to implore like everyone to wag na tayong mag-isip. Kasi hindi naman na kailangan pinag-iisipan pa kung sino yung mga isusulat natin at sisinda natin sa balota. Kung lagi natin sinasabi na paulit-ulit na siya na naman, ako wala akong pakialam kung si Senator Kiko ulit ng paulit-ulit because the track record speaks for itself. Lagi siyang nandyan kung sa pagpaparaya lang. Pwede namang tumakbo si Sen Kiko nung time ni Lenny, pero nandun pa din yung pagpaparaya niya na hindi, tulungan natin. It's not really for himself, but it's really for the Filipino people. It's really para sa ating lahat. At sana yun yung makita. Sige, wag na yung track record or whatsoever, pero sana makita yung puso. And we Filipinos are very much in tune with our emotions. At sana yung puso niya noong siya ay senador pa lamang na nagsisimula, na hanggang ngayon, ilang dekada na siyang nagsaserve dito sa atin. Sana yun yung mas tumimo sa lahat ng boboto next week. I know it's crunch time, but may time pa. It's crunch time, pero may time pa. May panahon pa. And sana matulungan natin na mas i-push pa natin si Sen Kiko dahil kailangan po namin kayo sa Senado. With everything that's happening. So, Yes! yun po, thank you so much. Pwede mag-react lang. Go ahead, Senator. May datos ang SWS about voting behavior. And sinabi nila, up to 21% of voters decide in the last 10 days, the last 2 weeks. So, ibig sabihin, pukpukan talaga. Yes. So we need to keep the message out there. Thank you, Fee, for reminding us na we are statistically tied from number 10, number 9, 10, 11, and 12. So a bit more of a push. Yeah. Convinced that 21% continue to think who will be there. And endorse us, support us, upload why you're voting for us. But mag-house to house pa rin yung ating mga kababayan. Pero mag-upload ng video, bakit namin sinusuportahan si Kiko at si Bang para i-share. At palagay ko, magkakaroon ng magandang sorpresa para sa kababayan natin sa araw ng malala. Most of us in the theater community, wala po kayong iisipin. We're for you. Salamat. Thank you, Fee. Okay. Please stay up for a photo of Fee. Can we get
Inimas City. And of course, ito na nga kanina, introduce na ako, sabi ko, excited ako makita kasi talagang ibang puso din itong babaeng. The award-winning Isa Calzado is here with us. Supporting, openly supporting and publicly supporting Senator Kiko Pangalinan's candidacy. Of course, as we all know, she's one of our best regal babies. And she is wearing the Kiko Pangilinan color. Episode 1 and 2. Ay, oo nga, no. Ako lang. Represented ng Shake, Rattle, and Roll. Correct. Episode 1 and 2. Congrats kay sa Dele Diha. She is the star of Dele Diha musical. Okay, Lisa! Hello, greet everyone! Mga ano mo, mga lumaki sa mata mo itong mga ano. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin sa press. Magandang hapon sa ating senador, Kiko Pangilinan, Kuya Kiko, Ate Shawi, Sir Sen, I know. And of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, pwede ko po sabihin kung saan tayo dapat? Yes. Alam niyo po, today, dapat sa Lucena City kami magkasama ni Kuya Kiko. Pero dahil sa mga di inaasang pagkakataon ay sa Quezon City tayo napunta. At baka ito talaga ang tinakda ng Panginoon para sa akin. Quezon pa rin, di ba? Ako kinilabutan ako. Kinilabutan, di ko alam. Pero, siguro po, allow me to just say, bakit nga ba si Kuya Kiko ang bibigyan ko ng isang boto ko? Kasi katulad ng nasabi ni Fi kanina, ang track record malinis, ang puso humble. Nakilala ko po siya, mas nakilala ko nung kami po ay galing sa Davao Rally para sa Lenny Kiko po noong 2022. Magkasabay kami sa eroplano. Hindi ko siya talaga masyado kilala. Siyempre si Alto Shawi, mas kilala ko. At idolo nating lahat at mahal na mahal natin. So pinagmamasdan ko lang, siya lang magsabi, nasa kaya yung mga bodyguard nito. Tinitignan ko, wala po akong naramdaman na presensya na nagsasabing VIP ako. Tinandaan ko po yun. Sabi ko, ay nakatapak sa lupa. Nakita ko po yun, sir. And sabi ko, I really like. Sabi ko, ito talagang VP ko nung panahon na yun. So, nung nalaman ko po natatakbo si Senator Kiko, nagpunta po ako nung very first. Marami lang pong nangyari, kaya hindi ako nakasama pa sa mga rally. Pero para sa akin po kasi, pag pinabasa ko po kung ano ang mga na-accomplish ni Senator Kiko, syempre yung sa Act. Napaka-importante po ng food security, lalo na po sa isang bansa kagaya ng Pilipinas, na ang root problem po talaga ng lahat ay kulang sa pagkain. Bakit mayroong krimen? Gutom ang tao. Bakit nag-fail tayo sa mga pagpasa ng maraming matalino na Pilipino, pero dahil sa malnutrition, hindi tayo umaabot, hindi natin na-reach yung full potential natin. And I think this is something that needs to be addressed. And we need people, we need senators like Senator Kiko Pangilinan to help us find solutions, better solutions. Like he said earlier, providing breakfast, food meals. Importante po sa akin yun. I actually am part of Advancement for Rural Kids. They address food security here in the Philippines. So, pag pumunta ka po sa rural areas, napaka-basic po eh. Turuan nyo lang silang magtanim. Makakakain po ang mga tao sa probinsya natin, wala pang 5 piso. May pagkain na. Magtatanim lang sila ng gulay. Pero minsan po ay nakalimutan na ito. Very basic. Pwede po ang mga komunidad sa ating may lupa po eh. Nakakalimutan lang paano magtanim. Napaka-rich po ng soil ng Pilipinas. We just need to have better systems in place. We need to re-educate our people. And I think that is why we need Senator Kiko on board. At
isa pong bagay na gusto ko po kasi na kasama po kayo sa pagpasa ng Extended Maternity Leave Act. Principal author po, kasama ni Senator Risa po. Principal sponsor po siya, yan. Ay, pasensya na po, hindi po ako talaga ganun ka, hindi po ganun ka in-depth. Pero nang alam ko po na big part po si Senator Kiko kung paano nangyari na from 60 days, naging 105 days ang maternity leave ng mga kababaihan. Importante po, paid po yan at pwede po kayo may extension 30 days pero hindi po paid. Kinikilabutan po ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na masabi ko sa inyo, importante po sa ating mga kababaihan na meron tayong alay. Meron tayong magcha-champion para sa atin, magiging boses natin bukod sa mga kagaya ni Senator Risa, Senator Pia sa Senado. Kasi po, kaalyansa natin, kailangan po natin ng mga kakampi na alam po yung basic human rights, yan po talaga from food security to basic human rights, yan po talaga ang plataforma at full thrust ng governance ni Senator Kiko. Kaya po, para sa akin po talaga, importante na maisama siya sa Magic 12. Kaya, sabi mo kanina, huwag na tayo mag-isip. Babaguhin ko kailangan nating isipin kung sino ang ating ilalagay sa ating pamumuno ng ating bansa. Kasi napaka-importante po ng mga taong ito dahil sila ang nag-lead sa country natin. Sila po talaga ang decision makers natin doon, ang boses natin. At talagang maglalagay kung nasaan ang budget, nandun po talaga ang power. So let's think of this and pray about it. Sino ang pinaka-nararapat? At para sa akin po, si Kuya Kiko po ay isa sa mga ito. Kaya tandaan po natin, number 51 sa balota. Kiko Pangilinan. Ooh, thank you so much, Lisa. Bago magkaayan, sige, ako, a reaction from Senator Kiko and a reaction as well from SCP, please. Senator, reaction to... Well, thank you, Isa. Tama nga, magkasama kami noon sa Lenny Kiko campaign. At nabanggit din ni Fee actually na sa totoo lang, hindi talaga ako balak tumakbong Vice President noong 2022. Ay kwento ko na rin. Kasi October 6, 2021, magpa-file na ako for Senate. Kasi number 8 na ako sa survey. So, medyo maganda na laban. But October 5, si Vice President Lenny sent me a text message saying, after consulting our political allies in the party, our party mates, political allies in the coalition, and her kids, she said, they all agree that I'm the best choice for Vice President. So, muntik akong malaglag sa silya. But I was one of those who convinced her to reconsider her decision kasi gusto na niya talagang tumakbong governor. So 6 months before the filing, I was already asking her, please don't run for governor, the country needs you. So when she asked me to run, of course the first thing that entered my mind was my wife's blessings because clearly there's a dynamic there. So hindi siya madali. So, but in the end, things fell into place when I asked Sharon after she prayed, because she was hyperventilating before she prayed. And after praying, she felt a calm, a peace. And she said she told Frankie, they were both in New York at that time, whatever your dad decides, we will support. And so I went back to Vice President Lenin and I told her, sige ma'am, let's do this, because I also asked her, ma'am, in case lang, are there other options just in case, diba, yung issue ng dynamics? Sabi niya, it's okay, I understand, I will respect if you don't agree
agreed to be my vice president. But it's too late, sabi niya. I will just run without a vice president. And just double whammy na yun. So, duty, I said, and Sharon gave me her blessings. I set aside my own political plans, which some said was already a sure win, and went into the what's this, Mission Impossible, but no regrets. No regrets. There was an opportunity to offer, to sacrifice for a nation, and I will forever look at that as an honor and a privilege to have done so. Not many people are given that opportunity to sacrifice for love of country. I guess that's what we did for me. And that's what we are willing to do because we need, to bring our country forward. And if sacrifices are necessary to do that, we will do that. Thank you. Alright, thank you. Nay Mega, medyo baka bibig ka ni Miss Iza. Oo, grabe. Tsaka feeling ko nandito lang si Mother. Sobra kami grateful kay Isa. Again, kay Rosel, kay Kid. Parang last stretch na. Siguro lahat ng tampo ko sa mga loob ko sa hindi ko kasi maintindihan yung botante. Siguro lumalabas na. I'm just really very grateful. Isa, thank you. Sis, thank you. And of course, thank you. Sa lahat ng mga kasamahan ko sa showbiz, mga kapwa-artista ko, mga awit. My heart is overflowing with gratitude. Thank you for your faith in Kiko. Wala na akong masabi kundi sa mga kaibigan ko sa press, dito sa show business na industriya natin mga karamihan sa inyo talaga, it's familiar faces. You've been helping me forever now. It's my husband. Maraming salamat for being here. Talagang pamilya tayo. Simula pagkabata mo, yung asawa ko, tsaka para naman sa bayan talaga, di ba? Maraming salamat for this opportunity. Siya, mahal namin kayo. Thank you so much talaga, EJ. Thank you. Siya photo op. Ayan, standing from left to right is award-winning Ida Calzado, CEO and President Marie Rosel Monteverde, Senator Keith Francis Pangilinan, Sharon Cuneta Pangilinan, Keith Ryan Monteverde, and Fee Delia D. Palmas. Okay! Hi, MJ! So guys, so please support the candidacy ng isang marangal na tao. Garantisado po yan ako mismo. He never lost an elections. After UP Student Council President, tuloy-tuloy na po yan. And ituloy po natin ang magandang laban ni Senator Kiko Pangilinan. I'm sorry? He made it! Yay, Larcy! Thank you, Lar, ng GMA TV News. Gordy, thank you, ha? Pilar. Team SCP, thank you, Miss Chrissy. Ayan, there is Miss Maricar. And the rest of the teammates.